everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, tapatan ng Pilipinas at Thailand, sino ang aabot sa dulo ng kompetisyon para sa Miss Universe? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre pag-usapan natin ngayon, eto nga ang ating pambato sa Miss Universe at saka syempre ang pambato ng Thailand na si Tarina Botes. Yes. So, kagabi nga nanalo na nga si Tarina Botes bilang pambato ng Thailand sa darating na Miss Universe at finally natupad na rin ang pangarap ni Tarina Botes na maging isang Miss Universe Thailand. Kasi ilang beses na rin naman to sumasali at eto na nga, grabe, after ng Miss World Thailand, ngayon naman ay Miss Universe na. O, di ba? So, ang masasabi ko ay congratulations. Ayun. Congratulations syempre kay Tarina Botes. Deserve niyang manalo kagabi. Kahit sabihin pa natin, ako sana ito yung nanalo kasi ito maganda, mas malakas yung laban ng Thailand. Parang feeling ko, mas deserve ni Tarina Botes talaga ang corona ng Miss Universe Thailand. And then, ayun na nga, finally, dahil dream niya nga to, so pinatunayan lang niya na, alam mo yon, no matter what happened, pwede talagang mag-redirect sa'yo ang iyong journey, di ba? So, yun. So, panalo, corona talaga. And then, eto na nga. So, ngayon, syempre, pinag-uusapan ng lahat. Sabing ganon, sino nga ba ang mas malakas mamasam? Ang pambato ng Thailand o pambato ng Miss Universe Philippines? So, alam naman natin na ang Thailand ay sunod-sunod din silang nakakapasok sa top 5 ng Miss Universe. Ito nga ng mga nakaraan, di ba? Parang nakaraan taon ay talagang sunod-sunod na runners-up sila. At take note ha, magkasunod na sandwich win, di ba? Sandwich win sila sa first runner-up. Kasi Antonia Forsyth naging first runner-up and then after, naging third runner-up and then, ayun nga, naging tawag dito, first runner-up uli si Vina. So, nakakaloka. Sunod-sunod yon si Antonia, si Oppo, at saka si Vina. So, sunod-sunod na malalakas ang pinadala nila. Kaya, ang tanong ng lahat, si Tarina Botes na kaya ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe? To be honest, ang sagot ko dyan, hindi. Di ba? So, yon, hindi ko nakikita na siya ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe. Pera na lang siguro talaga kung magkakaroon ng mekos-mekos ang labanan. At parang tingin ko, hindi magagawa yon ng Thailand ngayong taon na to, na maka-penetrate sila ng bonggang-bongga sa Miss Universe dahil hindi ko nakikita si Tarina na ganun kalakas bilang kandidata. Yung alam mo yun, yung parang iniisip ko na parang, ano kayang gagawin niyang laban dito? Yung ganon. Pero syempre, hindi natin pwede underestimate ng ganun-ganun lang. Malay naman natin, di ba? Biglang maghanda siya ng todo-todo at pangarap niya to. Pero yung winner, kayo ba nakikita niyo bang mananalo si Tarina Botes sa Miss Universe? Oh, di ba? So, kung si, Bea Millian Windorski na tinuturing ngayon na pinakamalakas na kandidata sa Miss Universe. Kahit yung mga Latina, sila na ang nagsasabi na ang ating pambato na si Bea Millian Windorski ay isa sa mga talagang strongest candidates. At kahit yung ibang bansa or yung mga dating beauty queens, katulad na lang syempre ni Natalie Glebova, sinabi niya, nako, mukhang ikaw ang mananalong Miss Universe. Alam mo yon, yung kumbaga kung ibang mga tao ay nakikita ng ganito, so talagang may tuturin mo siya na ngayon pa lang, siya na ang isa sa mga malakas na kandidata. Pero, tulad na sinabi ko, hindi pa rin tayo sigurado na makukuha nga natin yung corona, di ba? So, ayun din yung tingin ko, kung
kung si Tarina Botes ang mananalong Miss Universe at tapos si Bea Millian Windorski ay hindi man lang nakarating sa top 5 tapos si Tarina ay nakarating. Aba, lokohan na talaga ang Miss Universe. Charot! Hindi. Ibig ko sabihin, kung si Tarina ay hindi natin nakikitang manalo, pero kahit yung, hindi, kaya ako nasasabi ng ganun, yung kandidata nga natin na malakas na sa tingin natin, pero hindi pa rin tayo sigurado na siya ang mananalo. Ando doon pa rin na kailangan siyang maghanda, kailangan niyang pag-igihan, kailangan niyang galingan hanggang sa may uwi niya yung corona. So, ganun din si Tarina Botes. Kung si Bea Millian Windorski, tinuturing nilang ganito, syempre, ganun din si Tarina na kailangan mong maghanda. So, kailangan mag-prepare. Kailangan i-prepare niyo yung sarili niya para sa competition. Ganon. Pero, syempre, ah, tignan natin kung parehas sila makakarating sa top 5, ay parehas naman nating mahal to. Mahal ng mga Pilipino si Tarina Botes, mahal din natin si Bea Millian Windorski, di ba? So, I hope na sana silang dalawa ay makarating sa dulo ng competition. Ganon. So, para fair lang. Pero ako, para sa akin, mas nalalakasan ako kay Bea Millian Windorski at mas parang kumpiyansa ako na si Bea Millian Windorski ang pwedeng manalo talaga ng Miss Universe ngayong taon na to over Tarina Botes. Yun. But si Tarina, syempre, alam naman natin na alam niya kung paano maglaro. Kita naman ninyo kung gown din naman ang pag-uusapan, styling, ay kaya nila. And then, I hope na makarating sila sa dulo ng competition. But for now, siguro top 20 or top 30 ba yun? So kaya ni Tarina yon. Pero yung susunod na round, hindi ko alam. Sabing gano'n, baka daw may El Tocuyo si Tarina Botes. I think hindi naman. Hindi naman may El Tocuyo. Kasi nga, di ba, na El Tocuyo to sa Miss World. So, parang feeling ko dito sa Miss Universe ay mas pag-aaralan at mas pag-iigihan niya, di ba? So, hindi kaya biro. Kasi di ba doon kasi sa Miss World, 100 plus din yung naglalaban-laban. Tapos dito sa Miss Universe, 100 plus din. Pero sabi ngayon, taon na to ay 95 countries lang ang magkukumpit. Pero tingnan natin kung madadagdagan pa. So, ngayon, ang naiisip ko dyan, kung si Tarina doon sa Miss World sa 100 plus ay hindi siya umabot sa semifinals na 40 ang pinili. Paano naman kasi ang hirap naman talaga ng Miss World. So parang feeling ko kung doon ay 40 ang pinili, so dito ay 30 plus ang pipiliin. So, tingnan natin kung makalusot na si Tarina. Kasi yung iba, sinasabi nila, may El Tocuyo si Tarina Botes kasi doon daw sa Miss World. Pero kasi guys, hindi din natin alam. Malay mo, dito mas mag-excel siya, mas paghandaan niya, ganon. Pero ako kasi, mas concentrate ako kay Bea Millian Windorski na nakikita ko na kaya ni Bea na umabot sa dulo. More than kay Tarina. Yun, ganon. Sabing ganon si India daw. Kagabi daw ay kinoronahan na. So, ito ba ay magiging tinig kay Bea Millian Windorski? To be honest, hindi ko nakikita si India na tinig kay Bea Millian Windorski. Hindi ko rin nakikita si Tarina na tinig kay Bea Millian Windorski. Parang feeling ko alam naman na nila yon na malakas si Philippines ngayon more than sa mga pambatong to. But, I think, ang kalaban talaga natin mga Latina. Yun talaga yung matindi. Yung mga Latina sa Asia, wala naman akong makita na, alam mo yun, na parang magiging tinik sa kanya. Kasi matangkad nga si Tarina, pero iba ang, ang qualities kasi ng Bea Millian Windorski, iba yung datingan, di ba? So, yun. So, parang feeling ko, si Bea pa rin talaga ang isa sa mga, si Bea pa rin talaga ang strongest candidate sa Asia. Yun, ganon. And then, looking forward ako kung ano ang mangyayari sa kanila, sa competition nila sa Puerto Rico. At tingnan natin kung si India, ano nga ba ang mararating ni India sa competition. Tingnan natin kung
ito nga ba ang magiging tinik kay Bea, tapos tignan natin yung magiging lakas ni India, kung aabot nga ba siya hanggang sa dulo, tapos tignan natin kung si Tarina Botes nga ba ay kakabog ng bonggang-bongga sa Miss Universe, tapos ayun, katulad ng sinasabi ng iba, na baka daw ma-El Tocuyo, so abangan natin yan lahat. Pero ako, para sa akin, excited ako sa ipapakita. Excited ako sa mga pwede nating makita dito sa competition ng Miss Universe laban sa pambato ng Thailand at pambato ng India. So, tingnan natin kung magiging tinik nga ba sila sa ating pambato na si Bea Millian Windorski. Diba? So, yun. So, excited na ba kayo? So, dapat ma-excite kayo dyan ng bonggang-bongga. And then, ayun, looking forward talaga ako sa magiging atake nila sa Miss Universe, kung paano nila ipapanalo ang mga bansang dala-dala nila. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo ba, tinik nga ba itong si Tarina Botes kay Bea Millian Windorski? Tingin mo sino ang aabot sa kanila sa dulo ng kompetisyon? Tingin mo malalagpasan pa tayo ng Thailand sa competition na to? Kasi nung nakaraan taon, di ba, kung ikukumpara mo, mas maganda pa rin talaga si Atisa Manalo. At bongga talaga yung beauty niya, pero nalagpasan tayo ni Vina, at si Vina ay naging first runner-up. So, kakaloka yung mga mekos-mekos nila, charot. So, yun. Anyway, ando doon pa rin ako sa part na kaya natin yan. So, feeling ko, mas kakabog pa rin talaga si Bea Millian Windorski. So, quality pa lang ni Bea Millian Windorski, hindi basta-basta pang Miss Universe talaga. At lalo na lumalapit na ang competition. Ay, nako. So, tingnan natin, di ba? Kung ano ang magiging eksena ni Bea sa competition. So, yon. So, comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support, sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.